So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update po ngayon ang Department of Justice na si Secretary Boying Rimulya. So, ang sabi nga po ni Secretary Boying Rimulya, no, na ngayon daw po, as soon as possible, di ba, ang DOJ daw po ay makikipag-usap na at makikipag-ugnayan na raw po sa ICC, sa International Criminal Court regarding nga po dito sa kasong kinaharap ni Duterte. Okay. So bago natin puntahan po yung topic na to, no, may gusto lang akong sabihin. Okay. Doon po sana sa mga tao na malapit po sa mga biktima or sa mismong ICC mismo, di ba? Na pakitigil-tigilan nyo na po kasi yung mga sinasabi ninyo na ang ICC darating na this month. Ang ICC darating na this year. Ang ICC darating na sa susunod na buwan. 'Di ba? Kasi po ang point dito, no, naghihintay po kami. Umaasa po kami sa mga sinasabi ninyo. So 'di ba ang daming individual nung nakaraang taon, no, na sinasabi ang ICC daw po ay darating na sa 2024. So 2025 na po, di pa po dumadating. Pero ang maganda dito mga kababayan, no, ang point natin dito, at least ngayon, nag-iba na po ang stand ng gobyerno natin publicly. 'Di ba? Publicly kasi nung nakaraan hindi nila pina-public eh, kahit obvious na po na nakikipagtulungan indirectly ang gobyerno sa ICC. Pero ngayon, publicly na nila sinasabi na kakausapin na po nila ang ICC. Okay? So para mas maganda mga kababayan, no, ito yung sinabi ni Secretary Boying Rimulya, nakita ko po ito sa GMA News, no. So sabi dito, Philippine open to talking with ICC, says DOJ. So nabalita po ito, no, January 23, no. So kahapon lang or kanina lang, 'di ba? So sabi dito, the Philippines has signaled a softened stance toward the International Criminal Court investigation into thousands of killings in a war on drugs. A probe activist hope will see popular ex-President Rodrigo Duterte face charges of crimes against humanity. So alam niyo mga kababayan, no, ang maganda po kasi sa ICC, kapag nagsimula po yung kaso, ang kasunod po niyan warrant. So ang maganda dito, no, makikita po natin si Duterte na hinuhuli papuntang dahig. So ngayon na kasi ano, ito. Kung pag tatagpi-tagpiin po natin yung mga nangyayari po ngayon, 'di ba? Tulad nga po ni Las Cañas, tulad nga po ni Mato-Bato, especially si Mato-Bato nasa dahig niya ngayon, 'di ba? Ang point natin dito, umuusad pa rin po yung investigasyon ng ICC sa war on drugs ni Duterte. So ang point lang natin dito, no, alam ko mabagal yung proseso. Alam naman natin 'yan. Pero sana this year, sana pakibilis-bilisan na po. Baka kasi mauna pang mamatay si Duterte bago masampahan ng kaso. Ang pangit naman ng ganung klase, 'di ba? 'Di nga, kasi ako mga kababayan, no, buhay ang buhay ang ninakaw, buhay ang, 'di ba? Buhay ang nawala sa mga kababayan nating Pilipino. Dapat po pagdusahan po talaga ito ng mga sangkot po diyan sa drug war, especially nga po yung pasimuno na si Digong. Eh parang ang pangit naman ng ending ng story na to, no, na bigla na lang malalaman natin, si Duterte may sakit, patay. O di boring, 'di ba? Mas maganda makita natin na kahit na uugod-ugod na si Duterte, hinuhuli po siya ng Interpol. Ang gandang optics po nun para sa akin. Hindi lang po internally, pati rin po externally sa ibang bansa. Oh. So continue natin ha. Okay. So sabi pa dito, okay. Oh, we will talk to them as soon as we will talk to them soon in a very well defined manner. In the spirit of committee, di ba? Some people are trying to bridge the divide to bring us together. So may mga tao po talaga na gustong magkaroon po ng tulay yung DOJ, yung gobyerno ng Pilipinas, tsaka ICC, no? So we can sit at one table. Justice Secretary Crispin Rimulya said in an interview. So naghahanap ako ng video nito mga kababayan, no, hindi ko makita. Kasi itong interview pala ni Boying Rimulya ay interview niya to sa Reuters, di ba? Sabi dito there are certain areas we can cooperate that he told Reuters. So sa Reuters niya pala ito binanggit. So puntahan po natin yung Reuters, no? Yung mismong article. So ito yan. Okay.
So ito, ngayong araw din 'to 'no, 4:00 ng hapon, 'di ba? Philippines signals softer stance on ICC drug war probe open to cooperate, 'di ba? Kasi dati kasi mga kababayan 'no, matigas po dati ang gobyernong ito na, "Ay hindi kami makikipagtulungan." Pero nakikipagtulungan naman indirectly, 'di ba? Kasi ang point dito, 'di ba, kailangang sabihin po ng gobyernong ito ang mga dapat nilang sabihin. Pero dapat nilang gawin ang mga dapat nilang gawin. 'Di ba? Para hindi masyadong magulo ng mga panahon na 'yon. Sasabihin lang po ng gobyerno natin na walang jurisdiction ng ICC, hindi kami makikipagtulungan. Eh ang point dito mga kababayan, 'di ba? Ngayon nag-iba na po ang tono ng gobyernong ito regarding sa ICC. So ibig sabihin nito mga streetwise, mayroong malupit na update. Merong malupit na nangyari sa kaso po ni Duterte at malamang malapit na po talaga ito. Ito po ang totoong malapit na kasi ang point ko dito, hindi po sasabihin ito ni Secretary Boring, hindi po ito sasabihin, 'di ba? Hindi ito sasabihin ni Secretary Boying Rimulya on public kung walang malupit na update po sa kaso ni Duterte sa ICC. So nakuha niyo yung point ko, 'di ba? O, continue natin ha. So, sabi dito, okay, so Rimulya's remarks suggest a marked shift from government previous hardline stance. 'Di ba kung dati nga po sabi nga po ng gobyernong ito, hindi pwede, ayaw, walang jurisdiction. Pero ngayon iba na. Makikipag-usap na po ang gobyerno sa ICC, 'di ba? So Rimulya said cooperation with International Criminal Tribunal, 'di ba, remains permissible under Philippine law. Okay. So dito po papasok yung narrative ng mga bobong DDS. Kasi sabi po ng mga bobong DDS, wala daw pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, na which is hindi po totoo 'yon. Kasi po, no, kung babasahin po natin ito, no, actually na-content ko na to eh. Republic Act number 9851. Oh, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law. Ang linaw dito, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law. Genocide and other crimes against humanity. So, pasok po dito yung tukhang ni Digong. Organizing jurisdiction, designating special courts, and for the related purposes. So, ito po ay nasa 14th Congress. So, panahon po ito ni Gloria Arroyo. So, kung mababasa po natin dito no, sa chapter 7, jurisdiction. So, sabi dito, no, okay, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation. Oh, kaya doon sa mga bobong katulad nga po ni Panelo at saka ni Sara Duterte na sinasabi ninyong walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, ipa-explain nyo sa kanila ito. Di ba? Chapter 7, Republic Act number, ano yan? Number 9851. Utangin to, kahit naman elementary, maintindihan ito eh. Ang sabi dito, para sa interest po ng hustisya, di ba, ang Pilipinas ay pwede pong, di ba, magbigay daan sa international tribunal kapag ito na po ay nagsisimula ng mag-investigasyon. So, ganun po ang nangyari sa ICC. Tatagalogin na lang eh. Oh, kaya kasi Panelo, kahit na abogado yan, pagdating dito sa ano na to, sa batas po na to, tatalunin ko siya dito ng debate sa jurisdiction po ng ICC. Oh, di ba? Oh. Continue natin ha. So sabi dito, sa statement nga po ni Boying Rimulya, no? So continue natin, sabi dito, di ba? If indicted, Duterte could become the first Asian former head of state to go on trial at the ICC. O, makapal kasi ang mukha mo eh. O, kapag ito nga po ay natuloy, si Duterte pala ang una-unang Asyano. Tama, no? Asyano. Tama nga, no? O, siya yung unang-unang Asyano na mapupunta sa ICC, sa ICC, makukulong sa dahig. Di ba kasi karamihan naman po kasi, di ba, si Putin. Hindi naman Asia, di ba, yung Russia, di ba? Tapos karamihan dito, mga, tawag dito, what do you call this? Aprikano. Di ba? Oh. Sabi dito okay.
Asked about the possibility of the Philippines rejoining the ICC, Justice Secretary Boying Rimulya said it was another question. Totoo yun. Di ba? Iba po kasi yung sasali tayo sa ICC ulit, dun po sa makikipag-usap. Magkaiba po yun. Di ba? Sabi pa dito, we are starting to explore the limits of non-membership, o di ba? To the ICC and the extent of crimes committed prior to the withdrawal. Rimulya said, suggesting the country was open to limited cooperation with the court. Oh, so ang point dito mga babae, no, ano naman self-explanatory naman Ano pong magagawa ng Pilipinas? Sabi ni Boying Rimulya yan, ano daw pong magagawa ng Pilipinas na tayo pa hindi na po miyembro ng ICC? Ano pwede natin gawin para mag-proceed ng kaso? Okay. So ngayon mga kababayan, no, kasi para sa akin, pag ganyan klaseng mga bagay po na pangyayari, para sa akin po, hindi po ito coincidence. Na ano yan, parang out of nowhere biglang, pagkagising ni Secretary Boying Rimulya, bang, ICC, makipag-usap ako. Di ba? Sa tingin ko, hindi ganun yan Merong pinanghuhugutan po ito Di ba? Tandaan natin mga kababayan ano nangyari. Itong buwan lang, nabalita. Itong buwan lang. Ito. Si Mato-Bato. Kasama yung misis niya. Misis niya pa to o ano niya? Misis niya ata to, no? So si Mato-Bato mga kababayan, nakapuslit ng Pilipinas gamit ng ibang pangalan. At malamang last year pa ito. Oo. Ngayong taon lang binalita, pero ako naniniwala ako, last year pa nakatakas si Mato-Bato. So ang point dito mga kababayan, sa tingin nyo ba coincidence lang to? Nung paglabas ni Mato-Bato sa bansa, biglang sasabihin ni Secretary Boying Rimulya na, hindi, makipag-usap tayo sa ICC. Sa tingin ko parang hindi ganoon Di ba? Parang connected ito So ngayon mga kababayan, ito confirm na po ito para sa akin. Na ito po ay sa dahig po ito, sa Netherlands po ito. So yung upuan po na yan, yung simbahan po na yan, kung saan po nakaupo yan si Mato-Bato at yung asawa niya, sa Netherlands po yan. Ayan ito yan Paras na parehas Oh. So saan yan? Di ba? Hertogenbosch, the Netherlands. O interior shot of the Interior Roman Catholic Cathedral Church of St. John sa Netherlands. So tingnan nyo Ayan ayan. Ito yung St. John sa Netherlands. Ayan yung nakuha nating picture. Tapos yung upuan ni Mato-Bato, paras na parehas. O di ba? Paras na parehas Di ba? Oh. So ako naniniwala ako sa sa Netherlands nga ito. Oh. At ang point dito mga kababayan, di ba? Hindi lang po si Mato-Bato ang nasa ICC ngayon. Pati rin po sila Cañas. So ito na ano ko to Nabasa ko to sa isang website So sabi dito Justice, Truth and Dignity Sabi dito, first in Philippine history, ICC grants limited immunity to Duterte accuser Las Cañas. Ang may sabi nito, Ang may sabi nito, tama. Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. Ito, tingnan nyo to Oh, at least you get the point. Okay. Si Mato-Bato, taka lang si Mato-Bato po, nasa dahig. Sa dahig ito Oh. Si Las Cañas, mga kababayan, binigyan po ng limited immunity ng ICC, ng Office of the Prosecutor ng ICC. So bakit? So sabi dito the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has struck a limited immunity deal with former Davao City Cop Arturo Las Cañas in the investigation into the Philippine drug war and killings in President Rodrigo Duterte home city. The OTP, the Office of the Prosecutor said it would not use as evidence against Las Cañas his confession that he carried out the killings and cover up ordered by the Duterte himself. Patay tayo dyan. Kita nyo? Nakakonektan nyo pa po ba? Nakakonect ninyo? Si Las Cañas, binigyan po ng immunity. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga sinabi ni Las Cañas laban kay Duterte, kad siya po ay kasabwat sa patayan, binigyan po ng immunity si Las Cañas. Oh. Si Mato-Bato, nasa dahig. So, malamang baka nakikita na nga sila doon. Si Mato-Bato at si Las Cañas. Pangatlo,
'Di ba? Biglang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na kami ay makikipag-usap na sa ICC. So sa tingin niyo ba coincidence 'yon? 'Di ba? 'Yon, so i-comment niyo sa baba. Ito ba ay coincidence lang or ito talaga ay ano, sipa ng tadhana? So yun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa team replay 'no, ano pa pang masabi niyo nga po dito sa statement po ng ating gobyerno na ang DOJ daw po ay makikipag-usap na po sa ICC. So kayo ba naniniwala ba kayo na ito ay connected kay Las Cañas tsaka kay Matobato? Tandaan niyo meron pa tayong isa, si Ruina Garma pa, nawawala ngayon. Oh, wala na tayong update kay Ruina Garma, baka nasa ICC na rin po 'yun, 'di ba? Oh. So yun, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!